Hey! Hey! Hello there beautiful people! This is Miss Em and welcome back to my channel. So guys, thank you so much for watching this video. So bago ako matulog, let's talk about Brianna's character or dalhin natin siya sa totoong buhay at pag-usapan natin siya kung bakit siya naging ganun kasama, kung bakit siya nagiging greedy o yung bilang Brianna Claveriana Peke. So, kanina pa lang yung bago natin pag-usapan yung masamang ugali niya, ay talagang i-appreciate ko muna yung artistang yon dahil ang galing niyang umacting. Yung tipong facial expression, patulo ng luha, lahat, ayun, kayang-kaya niya paikot ng eyeballs niya, ang galing talaga. So, when it comes to acting, saludo ako kay Iliha. Iliha yun eh. So, I don't know if it's the correct pronunciation of her name. Pero, ang galing mo girl. Pero bilang Brianna, pag-usapan natin kung bakit siya nagiging ganon. So, siguro sa totoong buhay, yung ganong bata siguro no, napaka-selfish at napaka-sad niya deep inside siguro para lang magiging ganun siya ka-selfish at magiging ganun siya ka-self-centered na tao. So, ganito kasi yun guys. Sa totoo lang, sa lahat ng karakter ng prima donnas, siya yung pinaka-kawawa. 'Di ba? Dahil nagkaroon siya ng magulang na walang awa. Dahil yung mga magulang niya si Kendra at si Henry. Si Kendra naging pabaya ng ina dati at ang nag-alaga lang sa kanya si Henry. Na basta lang mabigyan siya ng pagkain, hindi lang siya magutom pero kulang sa atensyon, kulang sa pagmamahal at wala, lumaki ng yung tipong spoiled brat na wala sa lugar, yung lumaki ng walang disiplina, in short. Tapos, ginamit pa siya ulit ni Kendra na papasukin niya yung buhay bilang Claveria, bilang peke na pagkataon as Donna Marie dahil sa pansariling kaligayahan Kendra dahil gusto niyang mapaikot si Jaime, gusto niyang mapalapit kay Jaime ulit at makapasok sa buhay ng mga Claveria in just so easy way, di ba? Dahil kay Brianna, ang bilis niyang nakapasok. So, nagkaroon siya ng ina na walang pakialam sa kanya kung ano ang mangyayari niya in the future. Although, yung ina niya nag-iisip na pag nandito ka sa pamilya nito, magkaroon ka na magandang future. Pero sa totoo lang, kung ikaw yung isang mabuting ina, ikaw mismo ang magbibigay ng magandang future sa mga anak mo. Hindi yung isa lang alang mo yung pagkatao ng anak mo para sa future mo, para sa future niya, at para sa kaligayahan mo. Napakawalang kwentang tao siguro yun. Pag gano'n, no? Meron ba talagang ina din na ganyan ang ugali sa totoong buhay na kaya mong isa lang alang o kaya mong ilagay sa ganun ka dihado na lagay ang anak mo para lang makita mo na nasa maayos siya na pamilya, nagkaroon siya ng ganito, nagkaroon siya ng ganyan. Pero sa totoo lang, ang kailangan ng anak o ang kailangan talaga ni Brianna, atensyon at pagmamahal at yung mga magulang na merong oras sa kanya, di ba? Sa lahat ng mga karakter ay siya yung pinakakawawa dahil yung tatlo, merong Lilian na tunay at totoong nagmamahal, meron silang sa isa't isa na talagang mahalin nila ang isa't isa. Meron silang lola, merong mga kaibigan. Although mahirap, maraming pinagdaanan, napakatibay ng puso at lumaking maayos sila. Pero salat sa material na bagay. Pero itong si Brianna, bongga or marami nakukuha niya sa mga material na bagay pero deep inside ay kulang na kulang siya sa pagmamahal. Kaya siguro nung pumasok at ipinasok siya ni Kendra sa pamilyang Claveria ay ganun na lang talaga niya pinoprotektahan yung pagiging Claveria niya dahil doon niya nakukuha ang pagmamahal ni Jaime na hindi niya nakukuha
kay Henry, di ba? So, nakukuha niya yung pagmamahal ni Lady Prima na hindi niya nakukuha kay Kendra. Although, sinasabi ni Kendra na mahal ka, mahal kita, pero alam mo yung pagmamahal niya na hindi mo maintindihan dahil kung ikaw ay ina, kahit gaano kahirap taguyod mo yung anak mo dahil anak mo yan eh. Yung tipong hindi mo ilalagay sa ganong sitwasyon dahil kung sa totoong buhay lang siguro yon, kakamuhian ka ng anak mo dahil wala eh, inilagay mo siya sa ganong sitwasyon eh, sa totoo lang, hindi naman talaga siya naghahanap ng marangyang buhay. Ang kulang lang sa kanya yung totoong pagmamahal, atensyon, at oras ng mga totoong magulang niya, pero wala siya noon. Ang nakapagbigay noon, si Lady Prima at saka si Jaime, plus materialistic pa tong batang to. So kaya naibigay lahat ni Jaime at ni Lady Prima yung luho niya. Kaya siguro ganun na lang ang kapit niya sa ganung bagay dahil doon na lang niya na ibaling yung atensyon niya dahil alam niya sa sarili niya na wala siyang totoong pagmamahal galing sa tunay niyang mga magulang, di ba? So, how sad na talagang in just one click ay talagang yung pagiging Claveria niya ay magiging kalbaryo. So, ayun. Pero wala na tayong gusto ko lang ang ganda ng eksena kanina na pagsigaw ni Lady Prima na bitiwan yung mga anak ko, biglang tumulo yung luha niya tapos biglang punas. Ang galing. Ang galing talaga niya umakting, ang galing. Pero naawa ako sa karakter niya dahil talagang bugbog kung may broken hearted man sa episode kanina o kung dadali natin yun sa totoong buhay ay talagang si Brianna yon. Bugbog sarado po yung puso niya dahil sa katotohanan, napahiya sa mga kaibigan, sa lahat. Ay, nasampal siya ng 2 beses at talagang wala din siyang totoong kaibigan kung tatawagin. Dahil yung 3 niyang kaibigan, kinaibigan lang naman siya dahil isa siyang Claveria eh. Kung tutusin, wala siya, hindi niya masasandalan yon in hard times. So, wala. Siguro kasi, ang pagkakaroon kasi ng totoong kaibigan talaga, makikilala mo yan nung mga panahon pag wala ka. Dahil kung meron ka, yung tulad ni Brianna, wala. Iwan ko na lang kung kikilalanin pa ba siyang magiging kaibigan after the big revelation. So, kawawa. Kawawa kasi yung mga ganong sitwasyon, no? Kawawa yung mga ganong mga bata siguro kung meron mang pagkakataon na katulad sa sitwasyon ni Brianna. Nakakaawa. Although, naranasan niya yung buhay na para sana sa 3, pero hindi niya naranasan yung naranasan ng 3, ang tunay ng pagmamahal ng isang ina at pag-aruga ng tunay na pamilya. So, guys, sa tingin nyo, ano ang masasabi nyo ang ano ang masasabi nyo sa buhay ni Brianna? Ano masasabi mo sa karakter ni Brianna? Kung i-relate mo yan sa totoong buhay, i-relate mo yan kung kahit kung paano mo siya gagamitin o paano mo siya dalhin in real life. So, yeah, feel ko yung yung emptiness ng puso niya na naghahangad pero kulang. So, hindi mo talaga makukuha yung buong happiness mo sa material things lang. Hindi. Dahil kahit marami kang pera, kaya mong bilhin yung mga kaibigan mo, mga gito ganyan, mapapasunod mo sila, pero pagdating mo sa bahay, mag-isa ka lang, alone, wala na rin sila, magiging sad ka pa din. So, ayun. Thank you so much for watching and yeah, good night!